Kapitbahay namin si Manuel, isang magsasakang kasing edad ko, 23 na taong gulang. Actually, medyo may kalayuan ang kanilang bahay sa amin dahil ang kinatitirikan ng aming bahay ay sakop sa 1 hektaryang pag-aaring lupa ng aking mga magulang. Bagamat sa harapan din ito ay ang daanan ng mga taga-sityo kapag pumupunta sila sa palengke o sa sentro ng bayan. Hindi naman sa pagmamayabang, ang aming pamilya naman ay medyo nakakaangat sa aming sityo. Pero hindi naman iyong mayaman talaga na may kotse o magarang mansyon na bahay. Iyong sapat lang na nakakain ng 3 beses sa isang araw at nakakabili ng mga simpleng bagay-bagay. Sa aming sityo, kami lang ang may konkretong bahay na may 2 palapag at may kalakihan din siya para sa aming 3 ng aking inay at itay. Kami lang din ang may TV bagamat 2 channel lang ang nasasagap ng signal at malabo pa iyon. Hindi pa naman kasi uso dati ang mga VCD at DVD, kaya wala kami nun. Ni cellphone nga ay hindi pa na-imbento ng panahong iyon. Mga VHS pa lang at Betamax ang uso. Pero wala rin kami nun. Ayaw ng inay at itay. Ewan ko ba sa kanila. Sa panahong iyon ay associated kasi ang VHS at Betamax sa mga pelikula na bawal talaga sa bata. Ayaw rin nilang ma-impluwensyahan ako nun. Anyway, matangkad na binata si Manuel at dahil sa klase ng kanyang trabahong mabigat at bilad sa araw, medyo sunog ang kanyang balat. Pero matikas at maganda ang hubog ng pangangatawan. Taglay niya ang malaking braso, matipunong dibdib, malalaking hita. Sa hirap pa naman ng kanyang trabaho, daig pa ang nag-gym araw-araw. Mahirap lang ang pamilya ni Manuel. 3 sila magkakapatid at siya ang pinakapanganay. Ang masaklap pa nito, namatay ang kanyang itay nung bata pa lamang siya. Kung kaya ay sa kanyang murang edad, natuto na siyang magbanat ng buto. Sa kanyang murang edad ay nakasalalay na ang responsibilidad na sana'y pasa ng kanyang ama. Hindi talaga kami magkaibigan ni Manuel. Ito ay dahil malayo-layo na nga ang bahay nila sa amin. Wala pa nga kaming pagkakataon na magkausap o magkasama. Paano kasi nung nag-aaral ako ng elementarya, sa private school ako, na pag-aari ng mga madre samantalang siya ay sa public. At ang alam ko pa, hanggang grade 4 lang ang kanyang natapos, gawa ng tumutulong na nga siya sa mga gawaing bukid kung saan ay ikinabubuhay nila. Habang siya'y huminto sa pag-aaral, ang 2 kapatid niyang babae ang kanilang pinag-aral. Pero may isang kwentong aking inay tungkol sa amin ni Manuel nung kapwa 6 na taong gulang pa lang kami. Napadayong inay ni Manuel sa bahay namin isang araw. Ang inay ko kasi may isang sewing machine. Kami lang din ang may ganon sa sityo namin. Kaya kapag may nagpapatahi ng damit o nagpapaayos, sa inay ko pumupunta ang mga kapitbahay namin. Kasama daw si Manuel ng inay niya noon. Habang nagkikwentuhan daw sila ng aking inay, kami naman ni Manuel ay pumasok sa kwarto at doon naglaro ng bahay-bahayan. Junjun, anong ginagawa nyo dyan? Ang sigaw raw ng inay nung nakitang ang mga kumot ay isinabit ko at sa loob ng nakasabit na kumot ay naroon kami ni Manuel. Nakahiga at magkausap daw kami. Nagbabahay-bahayan po kami. Ang sagot daw ni Manuel. Nagbabahay-bahayan? Kayong 2? Opo. Napangiti raw silang 2 ng inay ko at ng inay ni Manuel. Aber, kung nagbabahay-bahayan kayo, sino ang tatay at sino ang nanay? Ang painosenteng tanong naman ng inay ko kay Manuel. Ako po ang tatay. Tapos siya po ang nanay. Natawa raw silang 2 ng inay ni Manuel. Totoo bang ikaw ang nanay-nanayan, Junjun? Tanong ng inay sa akin. Tumango raw ako at nagsalita pa ng, Nay naman, wala pa nga kaming anak. At doon nga ay mas pumutok pa ang malakas na tawanan. Sabay singit naman ni Manuel ng, Pag malaki na po kami, siya na ang asawa ko. Hindi raw maawat sa katatawa ang mga inay namin ni Manuel sa aming mga kainosentehan. At dahil natuwa rin ang inay ko kay Manuel, talagang kinunan pa niya kami ng litrato na magkaakbay.
May lumang kamera kasi si inay. Isinanla sa kanya ng aming kapitbahay. Pero hindi ko na nakita ang litratong yon. At dahil nga 6 na taong gulang pa nga lang kami nun, wala akong natandaan tungkol sa kwentong sinabi ni inay o sa ginawa naming iyon ni Manuel. Hanggang sa nagkaedad na nga ako, isang araw habang nagbubuklat ako sa mga lumang family album, nakapako sa likod ang isang litrato. Makapal kasi ito kaya na-curious ako. Nung nakita ko na iyon, nagtatakbo akong lumabas ng kwarto at kinulit ang inay na abala sa kanyang pagtatahi. Hininto naman ang inay ang kanyang pagtatahi at inusisa ang daladala kong litrato. Ano ka ba naman? Ikaw iyan? Turo niya sa isang mas maliit na bata. At ito naman ay si Manuel. Turo rin niya sa kaakbayan ko. Iyan yung batang ang bahay ay nasa dulo ng sityo na ito. Ang nagsasaka sa lupain ni Mang Tenyo at minsan ay sila rin ang inaatasan nating mangopra sa ating niyugan. Diyan sa may tabing ilog. Ah, opo. Kilala ko po siya sa pangalan. At nakikita ko palagi kapag dumadaan siya sa bahay natin. Pero, paano pong nagkaroon kami ng litrato? Ang tanong ko. At doon na nga niya ikwento ang nangyari. Simula noon, lihim kong itinago ang litrato sa aking wallet. Pinaliitan ko pa talaga ito para magkasya. At iyon din ang simula kung saan ay tila may sumundot na kung ano sa aking puso na siyang pumukaw ng aking damdamin para kay Manuel. Iyon din ang simula kung saan ay naging curious ako kay Manuel. Hindi nga lang niya alam ito. Kapag nakikita ko siya, inoobserbahan ko siya, pinapakiramdaman. Napagtanto kong isa siyang mabait na tao, masipag, may pagkamahiyain. Pero lalaking-lalaki talaga ang dating niya. At dahil dito, humanga ako sa kanya. At dito na rin ako nagsimulang magtanong kung ano ang aking tunay na pagkatao, kung bakit ako nagkaroon ng kakaibang atraksyon kay Manuel. Palagi ko siyang nakikitang dumadaan sa harap ng aming bahay na nagpapasan ng mga niyog sa kanyang balikat gamit ang mahabang kawayang pinagbalanse upang masabit sa magkabilang dulo nito ang tigli-5 pares ng niyog. Minsan din nakikita ko siyang nagbubuhat ng sako ng mais o palay. Minsan din ay nakasakay siya sa kalabaw. Halos palagi siyang nakashort lang, tagpi-tagpi pa, nakapaa, basa sa pawis, at walang damit pang itaas. Masasabi kong mabigat talaga ang trabaho niya at marumi. Pero sa nakita kong sipag at tibay ng kanyang loob, lalo pa akong humanga sa kanya. At kapag ganong nakikita ko siyang dumadaan sa harap ng aming bahay, parang nadudumi na ako sa sobrang excitement. Hindi ko lubos maintindihan ang aking sarili. Lalo na kapag lumilingon na siya sa aming bahay na tila sinusuri ito o may hinahanap. Simula kasi nung naikwento ng inay ang sinabing iyon ni Manuel na paglaki raw namin ay ako na ang asawa niya. Hindi na nabura sa isip ko ang hitsura niya. At tinablan din ako ng awa sa kanya kasi hindi na nga siya nag-aaral, puro mabibigat na trabaho pa ang kanyang naranasan. May isang beses pa nga, napadaan siya sa amin at may kumausap sa kanya na kapitbahay namin. Ewan ko kung nakita niya akong nakatingin sa kanya. Tinitingnan-tingnan kasi niya ang direksyon ko. Panay ang ngiti niya habang kinakausap ang aming kapitbahay. Parang iba tuloy ang aking naramdaman. Iyong assuming ba na dahil sa akin kung kaya siya ay ngiti ng ngiti. Parang nangangarap lang na siya ay nagpapakyut sa akin. Pero pilit ko ring iwinaglit iyon sa aking isip. Panay rin kasi ang ngiti ng kausap niyang isang sexy at magandang dalaga na kapitbahay rin namin, si Flor. Pero hindi ko rin basta-bastang nabura sa aking isip ang ngiti niyang iyon. Noon ko palang nakita ang ganong klaseng ngiti sa mukha niya. Bakas ang kasiyang hindi ko maintindihan. Kitang-kita ko ang dimple sa kanyang pisngi at ang mga mapuputi at pantay-pantay niya mga ngipin. Nakakabaliw kahit hindi para sa akin iyon.
Para rin ako naapektuhan, nakuryente, nawala sa sarili at lumulutang na sa ere. Ewan ko ba, sobra talagang kinilig ako. Pero hanggang tingin lang ako kay Manuel. Kumbaga hanggang pangarap lang. Hindi ko naman kasi alam kung paano siya kakaibiganin. Parang awkward naman kung pupunta ako sa kanila upang magtanong-tanong ng kung ano-ano. Hindi rin pwedeng bibigyan ko siya ng sulat. Hindi naman kasi kami pen pal. Hindi rin ako pwedeng pumunta sa bukid kung saan siya nagtatrabaho kasi wala naman akong dahilan upang gawin iyon. Isang araw nung nakita kong parating si Manuel at dadaan sa harap ng bahay namin, may nabuo akong plano sa aking isip. Dali-dali kong kinuha ang aking bola sa basketball at tinungo ko ang aking hagdanan. Kunwari ay naglalakad ako at nung natansya kong malapit na siya sa aming harapan, pinagulong ko ang bola sa aking likod. Iyon pa kunwaring aksidenteng nabitawan ko ito at gumulong na lang ito sa daan kung saan dadaan ang kalabaw na sinasakay niya. Tinansya ko rin talaga na sa harap ng kalabaw niya mismo hihinto ang bola. Nung lumingon na ako, kunwari ay nagulat ako. Napanganga ang aking bibig at lumaki ang aking mga mata. Pero syempre, char lang iyon. Sobrang lakas kaya ng kalampag ng aking dibdib. Para akong aatakihin ng sakit na vertigo, kung ano man iyon. Naghintay ako sa resulta. Freeze sa isip ko lang. At nakita ko na lang na tingnan niya ang dahan-dahang gumugulong na bola sa harap ng kanyang kalabaw. At pati ang bola ay nakikooperate na rin talaga sa moment na iyon. Mabagal ang kanyang paggulong talaga. Mahinahon namang pinahinto niya ang kalabaw. At kalmanteng-kalmante ang lolo niyo ha. Ay, sorry ha. Ang sambit kong nakatingin sa kanya nung huminto na ang bola. Binitawan naman niya ang pamatay ng ngiti at ang sabi niya, "Ano ka ba? Okay lang." Ang maiksi niyang sagot. Ito na, sige na, kunin mo na." Dugtong din niya. Pakiramdam ko ay bigla kong nakalimutan kung paano ang tamang paglalakad habang nilapitan ko ang bola. Sobra ang pagka-conscious ko na kahit ang paggalaw ng aking paa ay tila hindi ito naayon sa normal na paglalakad. Pakiwari ko ay iyon ang pinakamahabang paglalakad ko sa layo na galing sa bungad ng pintuan ng aming bahay patungo sa gitna ng daan na wala pang 10 metro ang pagitan. Pagkatapos kong damputin ang bola, tumayo ako sa gilid ng daan na parang isang tagahanga lang na hinawayan ng dumaang iniidolong artista sakay sa kanyang float. Nanatili siyang nakangiti sa akin habang kumakaway pa rin. Iyon ang isang eksenang hindi mabura-bura sa isip ko, lalo na ang kanyang pamatay na ngiti. Isang araw, binagyo ang aming lugar. Sobrang lakas ng bagyo na iyon na tinagurian nilang isang super typhoon. Nung una normal na buhos na ulan lang naman ang pumapatak. Pero sa kalaunan, patindi ng patindi na ang buhos ng ulan. Magtatanghali na nung naramdaman na namin ang pagtaas ng tubig hanggang sa hita at ang aming mga kapitbahay ay nagsimula ng magsilikasan. Dahil konkreto naman ang aming bahay at may pangalawang palapag pa, nagdesisyon ng itay na huwag kaming lumikas. At ang siste, pupuntahan pa daw nilang dalawa ng inay ang aming bukirin upang isalba ang mga alagang manok at baboy ni itay. Junjun, dito ka lang sa bahay ha. Huwag na huwag ka nang umalis o bumaba pa. Delikado, baka mapaano ka pa. Ang bili ng itay sa akin. Opo itay, sagot ko naman. Sa isip ko naman ay hindi naman iyon delikado kasi mahinang agos ng tubig at nasa 3 baitang pa lamang ito ng aming hagdanan. Bumaba pa nga ako sa ground floor namin at dinala sa second floor ang mga gamit na delikadong mabasa, kagaya ng TV, radyo at makina ng inay, mga gamit sa kusina at iba pang pwede kong dalhin sa itaas. Pero nagsimula ng aking takot nung unti-unti ko nang naramdaman ang palakas na bugso ng hangin. Hanggang sa sobrang lakas na nito na pakiramdam ko ay pati ang bubong ng yero ng aming bahay ay liliparin na ng hangin. Kung hindi man ay ang buong bahay.
Sa bawat pagragasa ng malakas na hangin, ramdam ko ang paggalaw ng buong kabahayan. At dahil dito, pati ang buhos ng ulan ay nakakapasok na rin sa loob ng bahay. Naririnig ko pa ang paisa-isang pagsisibagsakan ng mga puno ng kahoy sa paligid. Sobrang natakot ako, hindi lang para sa aking sarili, kundi pati na rin sa aking mga magulang na lumusong papatungo sa aming bukirin. Pero wala rin akong magawa dahil sobrang taas na ng tubig at hindi pa talaga ako marunong lumangoy. Hanggang sa tumaas pa ang tubig na isang baitang na lang ay maabot na nito ang pangalawang palapag ng aming bahay. Hindi ko na talaga alam ang gagawin. Sinilip ko ang bintana at kitang-kita ko ang napakalalim na putiking kulay na tubig na rumaragasa patungo sa direksyon ng baybayin. Wala nang katao-tao sa paligid. Parang ako lang ang nag-iisang tao sa mundo ng mga oras na iyon. Sa buong buhay ko, noon lang ako nakaranas ng ganong katinding takot. Noon ko lang din naranasan ng ganong katinding dilubyo sa aming lugar. Sumagi na nga sa isip ko na baka iyon na ang katapusan ng mundo, kagaya ng iyong tinatawag na Great Flood sa Bible kung saan iilang tao at hayop lamang ang pinalad na makaligtas. Kaya wala na akong magawa kundi ang manalangin na lamang na sana ay kung iyon na nga ang katapusan ng mundo, mapatawad ako sa aking mga kasalanan. Ipinanalangin ko rin na ang aking inay at itay na sana lang ay ligtas sila at hindi sila napahamak. Sa aming bukirin kasi maraming mga kahoy. Siguradong nagsibagsakan rin ng mga iyon at kung nandun sila, nakakatakot na maliban sa baha, baka matamaan sila nun, kundi man ay maanod sa baha. Ilang pulgada na lang at maabot ng sahig ng pangalawang palapag. Sobrang takot na ako nun. At inihanda ko na ang aking sarili na baka iyon na talagang aking katapusan. Nasa ganun akong katinding takot nung sa gitna ng malakas na ingay ng paghahampas ng hangin sa bubong at dingding ng bahay, ay may narinig akong isang boses na tila tinatawag ang pangalan ko. Junjun! Junjun! Bigla akong nabuhayan ng loob. Tinakbo ko ang balkon ng aming bahay at nakita ko ron si Manuel. Nakaakyat na pala siya. Halos kalivel na lang kasi nito ang tubig. Sa sobrang tuwa ko na may kasama na ako, nayakap ko siya. Manuel! Mabuti at dumating ka! Pero ang inay at itay ko nasa bukid pa sila. Ang bulalas ko. Huwag ka mag-alala, ligtas na sila. Ang pasigaw niyang sagot sa akin gawa ng ingay. May bali nga lang sa paa si itay mo. Natamaan daw nung palaspas na bumagsak na niyog nung nasa bukid sila. May mga tanod na nakakita sa kanila doon. Kung kaya diniretso na sila ng iyong ina sa evacuation. At huwag ka mag-alala dahil nagamot na siya. Naroon kasi ang lahat ng taga-sityo at naroon din si Mang Damian, ang hilot. Lahat ng mga taga-sityo ay naroon na rin sa evacuation na yun. Ikaw na lang naiwan dito. Kaya nung hinahanap ka ng mga magulang mo, ako na nag-volunteer dahil alam ko, delikado ang itay mo sa kalagayan niya. Paano ka nakarating dito? Ang kalabaw ko. Sandali. Pwede pang papasukin ko ang kalabaw ko dito. Napapagod na kasi siya at baka mamatay kapag hindi nakapagpahinga. Tingnan ko ang kalabaw na naglalangoy pa rin pala. Kaya tinablan din ako ng awa. Paano natin paakitin yan sa terasa? May harang na barantilyo. Pwede bang gibain natin ang isang bahagi para makaakyat ang kalabaw ko? Paano? Sementado iyan. May palakol ka ba? Dali-dali kong hinanap ang palakol. Mabuti naman at naisama ko pala ito sa aking paglilipat ng gamit galing sa ground floor. Dali-dali ko itong ibinigay kay Manuel na agad ding sinimula ng pagpalakol sa isang bahagi ng tirasa. At habang pinapalakol niya ang tirasa, napatitig na lang ako sa kanya. Nakahubad siya ng pangitaas. Naka-shorts lang. Nakapaa. Sobrang hanga ako sa pinakita niyang tatag at lakas. Alam kong sa paglusong pa lang niya sa baha at bagyo na iyon patungo sa bahay namin ay katakot-takot na enerhiya na ang kanyang inilabas pero tila wala siyang kapaguran. Nung nasira ng parting iyon ng barandilya, sa kanya hinila ang kalabaw na kusa ring umakyat sa terasa. Nung tuluyan ang nakakyat ang kanyang kalabaw, tinapik niya ang pisngi nito na para bang pinuri ng
Good job. At baling niya sa akin, Pagod na pagod ang alaga ko. sambit niya. Paano nga pala yan? Hindi na tayo makakaalis dito. Ang tanong ko. Pagpahingahin muna natin siya kahit mga 30 minutos lang. Tapos dadali na kita sa evacuation center. Sambit niya. Pinapasok pa talaga namin ang kalabaw sa loob ng bahay habang dinala ko naman si Manuel sa kwarto ko. Mas mabuti siguro magpahinga ka din muna. Sambit ko naman. Ito palang kwarto mo. Oo, Pati pala rito, basa na rin. ang wika niya nung napansing basa na rin halos ang buong kwarto ko. Oo nga eh. Sa lakas ba naman ng hampas ng hangin ay pumapasok ang tubig sa mga guwang ng kisame at bintana. Kaya ayan, sabay turo ko pa sa kisameng basang-basa at patuloy ang pagpatak ng tubig ulan. Nahiga ako sa ibabaw ng kama. Tiningnan ko siya. Noon ko lang napagmasdan ng malapitan ng kanyang anyo, ang kanyang matipunong dibdib na tila sa isang ribulto ng machong si Adonis ng Greek mythology. Makipot ang kanyang bewang, kung saan ay makikita mga balahibong nakihilera galing sa kanyang pusod. Nung ibinaling kong aking paningin sa kanyang muka, tinititigan niya pala ako. Ewan ko kung para saan ang titig niyang iyon. Pero nakipagtitikan din ako. At sa gitna ng malakas na kalampag ng aking dibdib, ay hindi ko nilubayan ang pagtitig sa kanya. Noon ko lang din napagmasdang mabuti ang angkin niyang kakisigan. Moreno, makinis ang balat, makakapal ang kanyang mga kilay, matangos ang ilong, at ang mga mata ay mistulang nakikipag-usap. Halika rito, tumabi ka sa akin. Biro ko, pero hindi ko alam kung bakit ko rin nasabi iyon. Sa halip na umupo sa malayo, dahan-dahan siyang lumapit at naupo sa gilid ng kama. Basa pa rin ang buhok niya at may patak ng ulan sa kanyang balikat. Natawa kami pareho nang mapansin naming pareho kaming nanginginig sa lamig. Nagtagpo ang aming mga mata. Wala akong masabi. Parang biglang tumahimik ang paligid kahit malakas pa rin ang ulan sa labas. At bago ko pa man namalayan, bahagya siyang yumuko at dumampi ang kanyang noo sa noo ko. Doon ko naramdaman ang kakaibang init sa kabila ng nagyayelong hangin sa labas. Unang pagkakataon kong maramdaman iyon at alam ko, ganon din siya. Hindi na namin kailangan ng mga salita. Sapat na ang sandaling iyon para maipahiwatig ang matagal na naming itinatago. Habang nagpapatuloy ang bagyo sa labas, unti-unti rin itong humihina. At sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko na baka nga hindi aksidente ang lahat. Baka sadyang itinadhana na dumating siya sa buhay ko sa kalagitnaan ng malakas na bagyong iyon. Hindi na tayo pupunta sa evacuation center? Tanong ko habang isinusuot ko ang damit ko. Babalik pa rin. Naroon ng mga magulang mo. Naroon din ang dalawa kong kapatid at nanay ko. Tsaka may pagkain doon. Dito wala. Napaisip ako sa mga sinabi niya. Oo nga pala. Nasa ibaba ang kusina at siguradong hindi tayo makapagluto ng pagkain dahil sira ang mga lutuan. At wala ring kuryente, sigurado yun. Dugtong pa niya. Kaya lumusong muli ang kanyang kalabaw sa baha na nagsimula ng humupa. At habang nakaangkas kaming dalawa sa likod ng kanyang kalabaw na lumalangoy, siya ang nasa unahan at ako ang nasa huli. Mahigpit naman ang pagkakayakap ko sa kanyang katawan. Pakiwari ko'y ayaw ko na lang makarating sana sa evacuation center. Parang gusto ko na lang na palaging may bagyo at baha. At iyon ang pinakaunang saya na naranasan ko sa piling ni Manuel. Itutuloy. Abangan sa part 2 kung ano ba talaga ang mangyayari sa love story ng dalawa nating tauhan na sina Junjun at Manuel. May happy ending ba sila? O isa lang sila sa mga magsasabing walang forever? Kaya abangan ng part 2. Maraming salamat nga pala sa nagpadala ng sulat na ito na si Mike Joha. Pwede niyo po siyang i-search sa Facebook. Ang mga detalye po ay nasa screen natin ngayon. Check niyo po dyan.
Maraming salamat po at kita-kits po tayo sa part 2. Nga pala guys, meron na akong pa-membership ngayon. Kung gusto nyo maging advance sa mga i-upload kong kwento, bago po talaga siya i-public, meron po tayong membership na isa po sa perks natin ay magiging advance po yung pakikinig ninyo. At syempre, meron din tayong pa-shoutout sa mga pa-members natin. Special shoutout. Kung meron kayong mga short messages, babasahin po natin yan on air. At kung gusto nyo pong balikan yung mga unang upload ko na naging reason kung bakit medyo naglaylo tayo sa mga content natin, isa po yun sa perks ko. Madami-dami din po yun. Bibigyan ko po kayo ng access doon. All you have to do is magbigay po kayo ng email ninyo, kahit anong email na pwede nyo ma-access pa rin para ma-access nyo yung mga old stories na yun. Syempre, pag nagpa-member po kayo nyan, mura lang naman po monthly. Tulong nyo na rin po yan para po ma-maintain natin yung channel natin kasi para po mas maayos yung recording natin at syempre yung mga tools na ginagamit natin for editing. Mag-avail na po kayo ng membership, mura lang naman po yan. At siguro pag lumaki-laki pa ang channel natin at pag nagpa-merch na ako, syempre kayo po ang unang maaambunan ng biyaya. At iniisip ko rin po mag-upload din po ako ng mga behind the scenes kung paano ko po nabubuo ang isang kwento, kung paano po siya na-record at yung mga bloopers. So akala nyo talaga perfect yung pag-record ko, walang pagkakamali. Meron po yan, marami po yung mga bloopers, mga bulol moments po. Doon ko po i-upload, exclusive lang po sa mga members ng ating channel. So sana po makapag-avail kayo, malaking tulong rin po yan sa channel ko. Nga pala, may mga ginawa rin ako dyang special badges sa mga members na makikita pag nag-comment kayo at mga emoji na personalize sa channel na ito na magagamit nyo po kung sakali magko-comment kayo o pupunta po kayo sa premiere, kung may premiere po ako ng kwento. Magagamit nyo po yun. Exclusive lang po sa inyo yan. Sa mga members. So, maraming salamat in advance. Hanggang dito na lang po at kita-kits po tayo or kita-kinig po tayo sa susunod na kwento.